Ang balete na ito, 100 taon nang nabubuhay sa Mount Banahaw. Kung makakapagsalita lang ang puno na ito, marahil marami na siyang naikwento sa atin. Nakita niya ang mga mailap na kayamanan ng bundok. Saksi rin siya sa mga namumundok na nagtatapon ng basura. Pero sa araw na ito, isang makahulugang pagtitipon ang kanyang masasaksihan. Kasama namin ang mga grupong makikibahagi sa aming misyon. Sila ang mga taong nakakakita at nakakaramdam ng pagkasira ng bundok. Magandang umaga po sa inyo lahat. Una-una, nais ko kayong pasalamatan na pinaunlakan niyo po ang imbitasyon ng Born to be Wild dito sa Mount Banahaw. Para po sa second anniversary ng Born to be Wild, inumpisahan po namin yung The Born Project kung saan hinihikayat namin ng lahat ng mga tao na mag-pledge, magbigay ng pangako na gagawin nila para sa kalikasan. Mas importante kasi kayo mga mountaineers, so kayo mismo actual na nakakapunta sa mga bundok, sa mga kagubatan, kaya napaka-importante ng inyong partisipasyon ngayon dito. Sinimula ng Protected Area Superintendent o PASO ng Mount Banahaw ang pagbibigay ng pledge. Isinusulong po namin ang pagpapatanim sapagkat ang pagtatanim ng puno ay isang nakakatulong upang maiwasan ang ating global warming. Pagkatapos nito, isa-isa na nagbigay ng kani-kanilang pangako ang bawat grupo. Para po sa kalikasan, ang aming pong grupo buhat sa Barangay Dapdap ay nangangako na pangangalagaan po ang kalikasan ng bundok Banahaw. Pangangalaga namin sa mga ilog upang wag pong masalahula at wag malaso. I-monitor ang lahat ng nasa kupa ng Banahaw sa abot namin makakaya. Iwasan ang magtapo ng basura. Magiging responsabling mountaineer. Patuloy na susuporta sa mga tree planting activities at ibang environmental campaigns ng mga kapwa namin mountaineers. Nakakataba ng puso ang dami ng mga taong nais magbigay ng kanilang pangako para maprotektahan ang kalikasan. At hindi lang natatapos sa kanilang mga sarili ang pag-pledge. Para sa kalikasan at bilang miyembro ng isang Tayabas Mountaineers at isang guro, ituturo ko sa mga bata ang tamang pagtatapon ng basura. Isesegregate ang aking mga basura at pananatiling malinis ang mga bundok na aking pinupuntahan. Hikayatin ko ang aking pamilya na magtanim ng punong kahoy sa bundok Banahaw. Ang awareness ng tao ngayon ay napakalawak na kasi katulong namin ang school, pagdating sa IEC, ang barangay, aware sila na kailangan protektahan ang bundok Banahaw. Isa pa, aware din sila na ito'y sagradong bundok, kailangan pangalagaan. Hindi lang sa salita pinatunayan ng mga volunteer ang kanilang dedikasyon. Gumawa rin sila ng isa pang hakbang para makita ng mga taong papunta sa bundok ang kanilang pagmamalasakit. Sa pamamagitan ng mga placards na ito, may babahagi nila sa mga makakabasa ang kanilang mensahe sa pagprotekta sa bundok. So ba't nyo naisipan na leave no trace yung ilagay na sa placard nyo? Kasi po, bali, kung ano yung mga kaya na nagdadala tayo ng basura dito, kung nabitbit natin yung mga plastic na yun, mga items, sana mabitbit na din natin pababa para wala tayong iwan na mga basura o... Oras na para itanim namin itong mga placards na ginawa namin para palatandaan sa panata namin para sa kalikasan. Let's go! Ito yung isa sa mga placard na ginawa natin. Kalikasay, pangalagaan, kunan lang ito ng larawan. Bakas lang ang iwan, katutubong kaalaman igalang. Ito pa isang placard. Bawal magputol ng anumang uri ng punong kahoy. Kalikasang Dapdap. 5 taon na nakasara ang Mount Banahaw para sa mga tao. Nagkataon lang na dahil dito nga sa proyekto natin na payagan tayong pumasok dito. Yung Bantay Kalikasan, patuloy ang rehabilitation na ginagawa nila. Ang nangyari kasi, since unchecked or hindi nababantayan yung pagpasok ng tao, naging laganap yung pagkalat, even yung pagputol ng puno, nasira yung mga trail, kumbaga nabugbog masyado yung bundok. Naway matupad ang mga pangakong ito at maipagpatuloy pa ang pagkalat ng impormasyon sa pangangalaga ng ating mga likas yaman.
Umaasa po kami na simula pa lang ito sa maraming paraan para maprotektahan at maipagtanggol ang kalikasan sa banta ng pagkaubos nito. So sa uulit, magkikita pa tayo sa marami pa nating magiging mga projects. Thank you very much. Paalam! Bukas, panibagong araw na naman, panibagong pag-asa. At nakakasigurado ako na ako at tambalitin to ay hindi bubuwag, hindi bibitaw. Dahil nais namin masaksihan ang kagandahan na dala ng kinabukasan. Dahil kami ay born to be wild. Hindi pinalampas ng Born to be Wild na maging saksi ninyo sa mahalagang pangyayaring sa Copenhagen. Umabot din sa ibang bansa ang Born Project. And I will pledge to this camera and to the Philippines that I will plant at least 20 trees next year. Iko-continue ko pa rin yung patakaran ko sa aking household na ang mga biodegradable, ang mga nabubulok at ang mga hindi nabubulok ay pinaghihiwalay pa rin. Lagi ako magdadala ng reusable bag sa aking bag para pag nagsha-shopping ako, hindi ko na kailangan ng plastic.